Good evening, Coach Jason De La Cruz. Good evening, Coach. Yes, and then good evening also to Coach Kat. Diba, Coach Kat? Hello po sa lahat ng mga coaches. Thank you so much. O, ayan, so siguro partner, parang tingin ko parang ang lulungkot nila. Malungkot ba kayo, guys? Smile nga, sige nga, ngiti nga. Kasi parang alam mo yun, nararamdaman ko yung mga energy nyo, parang ang bigat. Uminom pa ako para sa inyo. Nag-wine pa ako. Hindi, char. Ayan. Correct. Di ba? Ayan. Correct. Correct. Mm-mm. Yes. Kasama ng pa-heart-heart, di ba, partner? Yes, paramdam naman ng mga international guys. Huwag kayo namang magpapahuli sa mga international. Let's Dito go! sa mga nasa offline, di ba? Go! Five! Ayan, Hello po. di ba, kailangan i-include nyo. Yes. So, okay lang ba, guys? Partner, siguro pwede bang magpa-open cam tayo? Kasi hindi naman pwede na, alam mo yon may magsasalita pero nakaano sila off cam, di ba? Mas maganda kasi yung nakikita, di ba? Online na lang tayo, minsan na lang tayo nakikita, di ba? Hindi namin makita yung kagwapuhan at kagandahan nyo. Di ba, i-open cam yan kung may trabaho ka. Comment mo na lang dyan na may trabaho ka, pero mas maganda, guys, naka-open cam. Okay, ipakita mo yan. Ayan. So, correct. Ayan. So, partner, i-ano na natin to kasi alam ko ready na tong mga to. 'Di ba? Siguro syempre guys, sabi ko nga pang international to para naman makita nyo na yung mga OFW o yung mga international natin na ginagawa ang negosyo habang kumikita sila, kumikita pa. So yung mga nasa ibang bansa, 'di ba, makikita na grabe may resulta pala sila. 'Di ba? So siguro, let's all welcome, 'di ba? Partner, ang ating mga bullet sharer. Go! Hello everyone! I am Mariel Nyanson, 45 years old, all the way from Singapore. Nag-work ako dito as domestic helper at kumita na ng 29,600 within 1 month dito sa dropshipping. Thank you, coaches! Jason De La Cruz, Katrina Yu De La Cruz, Coach Eden, and Spartans Elite family! Yay! Hi everyone, I'm Juriel Tolentino, 22 years old, currently working here in Canada as a line cook for 2 years now. Kumita na ng 20,700 in a month sa dropshipping. So, thank you Coach Eden, thank you Coach Jason, and thank you Spartans Elite! Hi, my name is Monica, 40 years old. Nakabase dito sa US. Ako ay nagtatrabaho bilang nursing assistant dito sa California at nag-umpisa ako dito sa dropshipping business na ito. Ito lang po September this year at kumita na rin po ng 20,310. Maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon ng ganito para mapasalamatan ang ating mga coaches na sina Coach Jason and Coach Kat. You are such amazing mentors sa aming lahat. At sa aking walang samang suporta at guidance na binibigay ng aking coaches na si Coach Eden Joy Rabanal at Coach Michelle Ian Loyola. Maraming salamat sa iyo kahit puyat ka na, ginagaid mo pa rin ako para mapagpatuloy ko itong aking umpisang negosyo. Sa ating grupo, Spartan Elite, mabuhay tayong lahat. Thank you. Salamat. Ingat kayo sa lahat. Yan.
Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa lahat ng aking pamilya dito sa Spartan Elite. Ako nga pala po si Bong Manaksa Garcia Mata, edad 45 at naninirahan dito sa Dubai at nagtatrabaho bilang isang professional chef dito sa Burj Khalifa Armani. Nagsimula ako sa business na to nung last September at kumita na ako ng 22,500. Yes! 22,500. At hindi ko magagawa lahat ng ito kundi sa tulong ng aking mga coaches. At gusto ko silang pasalamatan. Ito na ang pagkakataon. Coach Jason, thank you so much. Coach Kat, Coach Eden, Coach Michelle, and Coach Mikel Loyola. Kundi dahil sa inyo, hindi ko magagawa lang ito. At gusto ko rin pasalamatan lahat ng member ng Spartan Elite. Yes, once again, ako nga pala po si Bong Manaksa Garcia Mata at nagpapasalamat po sa aking pamilya dito sa Spartan Elite. Good evening, coaches and everyone. Ako nga pala si Burns, 31 years old, and isang OFW dito sa Japan for almost 6 years. Ang trabaho ko ay isang welder at nag-start ako sa business na to last year, July 2024, and kumita na sa dropshipping business sa 166,000 in just 3 months. So, gusto ko lang magpasalamat sa coach ko, Coach Habi, Coach Sheila, Coach Erica, Coach Joanna, Coach Sian, and Grand Mentor Jason De La Cruz, and Grand Mentor Katrina Yu De La Cruz. Thank you so much, Spartans Elite! Hello Spartans! I'm Arturo Gonzalez, 37 years old, all the way from Taiwan. I am currently working here as maintenance engineer and I started this business last July 19 this year. And now, at exactly 3 months time, I already earned 25,200 doing this business. Thank you Coach Marilyn Llames, my sponsor, Coach Flor Sarcino, Coach Bernadette Orpeza Cabe, Coach Habitan, Coach Sheila Osera, Coach Erica Joy Mercado, Coach Joanna Marie Peralta, Coach Cian Cuevas, Coach Jason De La Cruz, Coach Kat De La Cruz, and Spartans Elite. Good day everyone, and I'm happy because I'm already here at a good life. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Ako pala si Isidro Absalon, isa akong chief engineer, dating seaman, 62 years old, and 35 years in service as a seaman. So ngayon, maraming nagtatanong, bakit pinasok ko pa itong business na siyempre malaki naman ang sahod ko. Oo nga, malaki ang sahod. Pagkadating mo sa Pilipinas, wala ka namang sahod. Mauubos lang din yung pera mo. So ngayon, napag-isip-isip ko na dahil pagdating natin sa Pilipinas, wala na tayong sasahurin, nag-try ako dito sa dropshipping business. Ngayon, mayroon na tayong total income na 451,000, no? So hindi masama dahil mayroon akong pagkakitaan ngayon kahit natutulog ako, mayroon pumapasok na income sa akin. So thank you GM Coach Jason De La Cruz at GM Katrina Yu De La Cruz sa pag-guide nyo sa akin. Maraming salamat at sa mga lahat ng mga coaches natin dito na talagang hands-on sa pagtutulong dito sa business na to. Hello, ayun, grabe. Grabe, partners. Nakakapala, no? Grabe, kasi imagine mo, partners, kahit mga OFW sila, nagtatrabaho sila, kumikita sila, pero may dagdag pa rin silang income at talagang kumikita at nagkararesulta. Saludo ako sa kanila, imagine mo, ano sila, kumbaga part-time, pero nagagawa nila, diba? Alam ko naman kasi makarelate ako kasi as former OFW, imagine mo, yung trabaho mo, 'di ba? May trabaho kasi ibang bansa, plus ito pa mayroon ka pang negosyo na ginagawa. So, grabe talaga, saludo ako sa mga lahat ng mga international na natin, 'di ba? Guys, palakpakan naman natin, 'di ba? Congratulations sa lahat. Yan. Partner. Yes, oo, dahil sa negosyo. Ayan, so, syempre naman partners, usapan sa mga nagresulta, di ba, na nasa ibang bansa na international natin, lahat, di ba? Ngayon naman, ang pag-usapan naman natin, di ba, is yung about sa mga nag-for good na. Okay? Yung nakauwi na. Yun, ilang years na nasa ibang bansa, pero, Diyos ko, thank you Lord, di ba? At nandito na, di ba, kasama na nila ang kanilang mga family. Di ba? Siguro, partner, wag na natin patagalin to. Di ba? Let's go na. Ipakilala na natin yung... Yes.
Yes, and then partner. Ano pa siya? Yes, correct. And then partner, syempre, di ba? Dahil nag-for good na siya, di ba? For 13 years, nasa ibang bansa. Mother of 3 pa. So, hello sa mga single mom dyan o sa mga solo parent, di ba? Sa mga OFW natin na alam naman natin kung bakit andyan kayo, may mga reason, may mga dahilan kung bakit nasa ibang bansa ka, kumakayod ka, nagtitiis ka magtrabaho dahil sa pamilya nyo. O, kaya mag-share ngayon, di ba? Siguro, ipakilala na natin. Partner, walang iba kundi si Kurt. Yes, hello Coach Kurt. Hello po. Hello. Good evening, everyone. Hello Good po. evening, Hello. Spartans. Coach! Hello. Ayan. Hello, Coach. Welcome po. Grabe naman yung pagtawid. Sobrang nakaka-inspire. Okay, sige. Ako naman, good evening again, everyone. So, bago ko simulan ng aking sharing, sige, ayan, naka-spotlight na pala ako. Okay, sige. Naka-ready na ba? Ayan. So, I'm Grace Silva de la Cruz, aka Kurt ng Spartans Elite. So, ang aking success story, so i-compress natin to. I work as a coffee shop manager. 13 years ako sa Dubai. So, syempre, 2011 nung umalis ako ng Philippines, papunta ako ng Dubai. So, lahat naman tayo, 'di ba, nangarap ng magandang kitaan, magandang buhay para sa ating family. So, ngayon, ayan, nakashare ako sa inyo ngayon. Ayan yung aking team sa Dubai, no? Ayan ang aking mga anak-anakan. So, ilan sila dyan? I'm handling 2 shops sa Dubai. So, ayan kami. During those times na masaya, malungkot, may mga iyakan moments din kami. So, ako, kumbaga, nilaban ko yung pangarap ng aking family sa Dubai. So, katulad ng nabanggit ni Coach Klein, 'di ba, na I'm a mom of 3. So, isa din ako sa mga OFW na nangarap na magkaroon ako ng magandang buhay kasama ng aking anak. And doon sa 13 years ko na nagstay ako sa Dubai, so nangarap din ako na pumunta sa malamig na lugar. So, ang deepest why ko, bakit? Kasi ito, ayan, meron akong picture ng aking anak, 2 years old, yung twins. Iniwan ko na sila. So, yung kuya nila, siguro mga age, mga 9, 10, ganyan. So, sila yung dahilan kung bakit ako nagsumikap. Nung nandoon ako sa Dubai, tinry ko din naman mag-apply papuntang Canada, alam niyo yun. So, guess what? Good news. Na-scam ako 2 times, di ba? So, ngayon, kumbaga, kung magkakaroon kayo ng idea kung gaano kahirap, gaano kagastos magpunta ng application papuntang Canada, hindi ko yun ininda, mga kapatid. Bakit? Kasi gusto ko magkaroon ng magandang buhay yung aking mga anak. Pero syempre, minsan kahit gaano kaganda yung ating mga plano sa buhay, alam mo yun, hindi talaga ipag-aadya ni Lord eh. Minsan yung mga knows ni Lord sa atin, redirection yun para magkaroon ka talaga ng mapunta ka doon sa kung saan ka talaga niya dapat ilagay. So, to cut the story short, tinapos ko yung paghihirap ko sa Dubai as an OFW. Pero syempre, thankful ako sa lahat ng blessings na na-receive ko together with my family. So last year, December 2024, nag-decide akong umuwi ng Pilipinas for me to start a new one. So thankful ako sa mga tao na nakilala ko beforehand. So I started the business ng March. And thankful ako kay Coach Jason De La Cruz, Coach Katrina De La Cruz, and of course sa aking direct coach na si Coach Yuki Ann Ordaz na sobrang tumulong sa akin para magkaroon ako ng maganda at hopeful na journey dito sa ating business. And ngayon, doing the business in 4 months in 4 months time, ipagyayabang ko tong aking kinita na ngayon kumita na ako ng
2,690 pesos. Sobra akong thankful sa lahat ng tao na tumulong sa akin. And ngayon, hindi ko na kailangan umalis ng Pilipinas kasi kasama ko na yung family ko na, alam mo yun, iniwan ko for the longest time. So ngayon, kumakain ako, natutulog ako ng katabi sila, and I don't have to think of going back again. Bakit? Kasi sa negosyo natin right now, ito yung napaka-biggest hope na ibinigay sa akin ni Lord this year. So with that, sa lahat ng mga aspiring entrepreneurs, sobrang lakasan lang ng loob kasi hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So with that, coaches, thank you so much sa privilege na ito na makapag-share ako ng aking journey sa lahat ng tao na nandito. Salamat po, Coach Gracie. Thank you! Thank you po. Thank you, Congrats! Coach. Congrats po, Coach. Ayan, grabe. Thank you so much and congratulations talaga sa ating mga OFW, di ba? Siguro partner. Nawala ba si Coach Kurt? Ayan, I'm still Coach here, Kurt. Coach! Ayan, okay. Ay, Ikaw na? Talaga ako naiyak. Talagang pinigilan ko ang aking iyak. Ayan. Oh, go na, Coach Kurt, di ba? Thank you! Alam kong excited ka sa ipapakilala mo na rin na next Yes, na oo, sa'yo. of course. Ako naman, excited din ma-share sa inyo yung katulad ko na OFW. But alam ko, itong taong to, still ongoing pa rin siya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ako kasi nag-for good na. So, we're all praying na soon in time, makasama din natin siya dito at makapiling niya rin ang kanyang mga pamilya. So, guys, please help me welcome. Itong taong to is inspiring din yung story niya kasi she's working as a food processor. Almost 7 years na sa Japan, alam niyo yun. And marami na rin siya mga business partners. Merong Taiwan, may Japan, at may Cyprus. I think, no, Cyprus. So, ibig sabihin nun, talagang ginagawa niya ng negosyo ng perfect. So, guys, help me welcome Miss Joanne Bartolata, also known as Hubby ng Spartans Elite. Hello, Coach. Good evening po. Good evening. Good evening, Coach Abby. Good evening, Coach Abby. Good evening, Coach Abby. May talaga ni background Coach. music Good pa evening, tayo. Coach. Ayan, good evening po. So, wala tayong background, guys, no? So, ito naman, Japan naman tayo. So, thank you so much, Coach Kurt, no, for, introducing me. And syempre, magpapasalamat muna ako sa ating mga coaches, syempre, sa ating Coach Sheila Saldino, Coach Erica, Coach Harry, Coach Juan, and Coach C. And of course, ang Spartans Elite natin founders, Coach JDC and Coach KDC. So, hindi ito mangyayari kung hindi dahil lahat sa inyo. So, syempre, ako sobrang inspired ako kay Coach Kurt kasi kumbaga nakapag-for good na siya na isa yan sa mga ginugol ng mga kapwa natin OFW na nandito tonight. And isa din talaga yan sa mga pinupush ko kung bakit ko sinasabayan ng business na habang ako nandito sa Japan, no? So, syempre gusto ko rin muna magpakilala. Ako, actually, napakilala na ako, pero gusto ko pa rin magpakilala. I'm Habi, dito ako sa Japan. Almost 7 years na ako dito working as a food processor and doing the business part-time. So, dito ko po talaga na nalaman and naintindihan talaga yung beauty ng negosyo natin na wala talagang imposible basta ginusto mo. Tama? Kasi actually, ang napaka-ano rin ng schedule ko. Kumbaga, pagkatapos ko ng work, pwede ko naman na ipahinga eh. Diba, choice ko yun eh. Pero bakit ko sinasabay ng negosyo? Kasi alam ko makakatulong to sa akin sooner or later na magpo-profit din naman ako nito. And syempre, yun yung ikinatutuwa ko talaga dito sa negosyo. Pero guys, no, aside doon sa na-inspired na tayo kay Coach Kurt, and syempre yung story ko din bilang nandito sa Japan, and alam ko marami pang OFW ang ma-inspire din. So, syempre, hindi ko rin po coach, no? Coach Klein and Coach, tawag dito, hindi ko po palalagpasin yung moment na to na hindi ipakilala, syempre, yung taong susunod na mai-inspire din kayo. So, syempre, ito is isa to sa, businessman
'di ba? So, marami din siyang mga businesses, traditional, and syempre right now, doing the business here in House of Franchise in JP. 16 years na siya in the industry. And of course, kumita lang naman, guys, lang naman ng 18 million in this industry. And I'm so happy kung bakit ako inspired kasi isa din siyang former OFW. Tama? Isa siyang former OFW from Myanmar and Singapore. And right now, ito yung nakakatuwa tulad din ni Coach Kurt, no? For good na siya, di ba? So, sunod na tayo. Di ba? So, for good na siya and nakakatuwa lang kasi ang balita ko dito, Coach, no, nakapag-avail na rin din to ng sports car. Yung pinapangarap din talaga ng lahat. Siyempre, hindi ko Yes. na, Coach, matatagalin yung tao na mapapa-inspire din talaga yung lahat. So, ayan, so let's all welcome Coach JM Jurado. Let's watch this video. Ayan, so Ayan, wala wait bang muna video? tayo. Ayusin muna natin, guys. Alam mo naman natin, di ba? Online. Wala pa rin? Wala po. Wala pa rin yung video, di ba? Grabe. Hindi kaya ng video ang energy, guys, ng ating coach na magsasalita, di ba? So, Ay, ulit, try. di ba? Grabe. Live na live, Coach. Ayan, dahil live na live tayo, talagang ganun talaga. Di ba? Ayan, sige, go lang natin yan. Ayan, ang ating M1. Go. Ayan. So, congratulations, di ba? Coach Javi, grabe, isa sa mga talagang hinahangaan din natin na nasa ibang bansa. Ayan, ito na, guys. Wala pa rin po. Hey. Na lang, ramdam natin. Correct. Yes, Coach. Yes, di ba? Imagine mo, partner, di ba? Coach Javi din, di ba? Talagang 18 million, di ba? Ginawa niya tong negosyo. Grabe naman. Na-try na niya Yes. mag-traditional, di ba? Computer shop, di ba? Bar owner. Pero hindi siya nag-succeed doon kasi alam naman natin nasa negosyo ng dropshipping ang ating kita ang malaki na mayroon tayong forever. Di ba? So, please, oo. Right. Grabe! Ang sarap naman. Ay, nako. Grabe yan. Dito lang talaga. Wala yan sa labas. Yes, hindi talaga normal ang kitaan dito. Abnormal talaga as in. Wala sa labas. O, ito na. Kailangan makita natin. Ayan. Yes. Let's all welcome Coach GM. Yes. Welcome, Coach. Hi, Coach Good JM! evening. MP. Hello. Hello, Coach.
Yeah. Yan, so, JM! good evening ayan, po, JM. good evening. Magandang lalaki ako sa inyong lahat. No? So, wag na kayong pumalag. Grabe So, yan, coach. ayun Yan, so Biko. type 1 kung okay yung audio ko. 'Di ba? And type 2 kung agree kayo sa sinabi Loud ko. and clear. Yun, loud and clear daw. So, ayun hello sa lahat ng mga naka-on cam and sa lahat na naka-off cam kung nasa trabaho kayo ngayon. 'Di ba? Congrats at nakikinig ka pa rin. So, ayun, nandito na ako sa harap nyo para mag-share lang kung ano yung nangyari sa journey ko. 'Di ba? And lahat naman dito, karamihan, nasa ibang bansa. Tama? So, kung na-share ni Coach Habi, na nasa ibang bansa pa siya, nagpa-part-time na ginagawa tong dropshipping business, and si Coach Court naman, nakapag-for good na dito. So, gusto ko lang ma-share sa inyo kung bakit ba ako napapunta sa gantong industriya. 'Di ba? Isa po akong produkto na anak ng OFW. Meron po ba dito na mga anak ng mga OFW? Sige, pataas naman po ng kamay. Ayun, si Maridona. 'Di ba? So, ako po, bata pa lang ako, iniwanan na ako ng father ko. So, nagtatrabaho na siya sa ibang bansa, sa Saudi. So ako, nagtataka ako na bakit lagi yung tatay ko, yung daddy ko, wala lagi sa tabi ko. Lahat ng event, wala. Mantalang yung mga ibang bata, kasama yung daddy nila, yung father nila. Tinatanong ko sa magulang ko, bakit kailangan umalis ng daddy ko? 'Di ba? Para lang magtrabaho sa ibang bansa, no? Hindi ko siya maintindihan. So, hanggang tumanda ako, laging wala yung father ko. Umuwi yung father ko dito, 3 days lang, 1 week. No, napapalo ako. So, mas gusto kong wala na yung father ko. Nasanay na ako. Iba kasi uwi siya, papaluin lang ako. So, alam mo yun, marami nangyari na sa akin na kumuha ako ng attention para lang magstay yung father ko dito. So, minsan kasama pa yung mami ko pagbabakasyon sa ibang bansa. So, ang dami kong pinasok na kalokohan, di ba? Hindi ko kasi siya maintindihan kung bakit kailangan niyang umalis. 'Di ba? So, ang dami ko, pumasok ako ng fraternity, 'di ba? Lahat ng kalokohan. So, yung tuition ko di ko na binabayad, no, pinandodota ko na lang, 'di ba? So, hindi ako nakatapos. So, ayun, in short, naging tambay ako sa 2 taon and sabi ko, pinagbigyan ko na lang siya at sinabi ng father ko, try mo magtrabaho sa ibang bansa. So, pinagbigyan ko. Tama. So, nung pinagbigyan ko, no, eto, pakita ko sa inyo. Yan, share ko na lang. So, kita ba yung yung screen ko? Yes, coach. Yes, coach. Yan, so, wait lang. Masyadong madami dito. Yan. So, okay ba? Kita yung screen? Ito. Okay, no? So, ayan. Pinagbigyan ko yung father ko. So, partida, kasama ko pa yung daddy ko dyan sa pagtatrabaho. So, nung nasa ibang bansa na ako, sinamahan ko siya, trabaho namin sa oil and gas, no, pipeline. Diba? So, hindi pala biro ang magtrabaho sa ibang bansa. So, doon ko naintindihan na yung sipag pala nung father ko, sabi ko, masishare lang ako, ba't may ganito, no? Init. So, Let's go! Oh. Go, coach. Ayun, doon ko na naintindihan yung hirap niya. Alam mo yung mga celebration na wala ako doon sa Pilipinas, na yung pala yung tiniis nung daddy ko. Di ba? So, alam niyo yung Pasko, hindi ko kasama yung pamilya ko. Di ba? So, ako, sabi ko, ang sipag pala niya, ang lakas ng loob niya, na magtrabaho sa ibang bansa na hindi kami kasama. Na pinabayaan ko yung hirap, sakripisyo niya. Na, alam mo yan, hindi ako nakatapos eh. So ako, nag-iisip ako na ano yung pwede kong gawin na para, alam mo yun, na hindi dumating yung time na pag nagkaroon ako ng pamilya, malalayo rin ako sa anak ko. Yung sa mahal ko sa buhay. Sabi ko, hindi pwede na 5 to 10 years na magtatrabaho ako ng ganito. Ibig sabihin, magagaya rin ako sa father ko. So, naging proud ako ngayon sa daddy ko kasi ang lakas ng loob niya eh. Para iwanan kami mula bata hanggang paglaki ko na. Hindi ko siya nakasama. So, yung time na yun na nakasama ko siya sa pagtatrabaho, doon lang kami naging close. Naramdaman ko yung hirap. Isipin nyo ito, kapatid, no? Yung nandito sa baba yung picture
Sa initan, naglalakad ako. Alas 4 na madaling araw, gising na ako. Alas 5 nasa toolbox meeting na ako. Alas 6 nagsisimula na kami hanggang alas 6 ng gabi. Di ba? So isipin nyo yan, bilad na bilad kami sa araw. Kasama ko yung father ko. Paano pa kaya kung hindi? So nag-ipon ako, di ba? So yung pinag-ipunan ko, alam nyo yun, syempre, typical na OFW. May pera, di ba? May naipon, kaso lang walang alam sa pagdinegosyo. Tama. So, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, ang dami ko talagang pinasok. Inisip ko na ano yung pwede kong pagkakitaan na parang hindi ako matulad sa father ko. Na kailangan pang lumayo, na parang hindi makasama yung mahal sa buhay. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, eto, nagtayo ako ng bar. Tama. So, hindi ako mahilig mag-inom. Allergy ako sa alak. Nakita ko lang yan na maganda, marami nagiinom. So, magandang gawing negosyo. Kung makikita nyo, nag-rent pa ako para lang lumakas yung bar. Ayan, yung Arbrisi, kung familiar kayo dyan, kung inabutan nyo yan. So, yung mga tauhan ko dito, yung mga naging kaklase ko sa HRS, di ba? So, nag-aral ako magtimpla ng alak. So, ang hirap, no? Ang sarap lang tawagin boss. Di ba? Pero yung bulsa mo pang busabos. Bakit? Kasi nakakapag-abono na ako dyan. Isipin nyo kapatid, di ba? Tuwing may set, pag hindi pumasok yung kung sino man dun sa banda, ako yung pumapalit. 'Di ba? Isipin nyo, natuto na ako mag-drums diyan para lang matuloy yung set. 'Di ba? At ang mahirap diyan pag may lasing. 'Di ba? Ako na yung boss, ako pa yung nagiging bouncer. 'Di ba? Isipin nyo naman ang payat ko, 'di ba? Ganyan pa yung nangyayari, ako pa yung nagiging bouncer. And eto pa, ang dami. So, nagtayo rin ako ng computer shop dahil mahilig na ako mag-Dota. Diba? So, ayun, kumikita naman na maayos. Yun nga lang, diba, nung inasa ko siya sa father ko, na siya yung magbantay kasi meron pa ako isang inaayos na negosyo, nalugi siya. Kasi bakit? Ang ginawa ng father ko, pinautang yung mga estudyante. Diba? Hindi na nakapagbayad. And ito pa, nagtayo rin ako ng lending. Yung lending kasi natuwa lang ako sa Bombay. 1 month naglalakad, after 3 months nakabike, after 6 months nakamotor, after 1 year naka-pick up. Sabi ko, okay ang negosyo nito. So pasukin ko rin yung lending. Ang dami kong pinautang. Yun nga lang, hindi naging maganda yung resulta sa akin. Bakit? Kasi yung mga teacher ko, pinautang ko. Lahat. No, nagkakaroon kami ng samaan ng loob, nagkakabaranggayan kami. Sabi ko, hindi bagay sa akin itong negosyo na to. Dami ko nagiging kaaway. So eto, pumutok yung pandemic. Diba? Sarado lahat. Ang nangyari, sarado lahat yung negosyo ko. Tama? So, nangyari sa akin, eto, pumasok ako, may nakita akong online platform na pwedeng kumita kahit nasa bahay lang. Wala akong idea, pinag-aralan ko lang. Tama? So, ito yung nangyayari sa akin ng pandemic. Tama? So, hindi ko akalain, nakikita ako ng 500,000 sa isang buwan. So, after 3 years, kumita na po ako ng 18 million. So grabe yung ginawa sa akin ng industriya na to, na pwede naman palang kumita na nandito sa Pilipinas. Tama. So sana, no, na yung karamihan sa atin na nakita na itong opportunity na to, tama, nasa iyo na kapatid na nakita mo na itong opportunity na to, na dapat mo nang isagad yung trabaho mo. Kasi bakit? Blessing ito para sa'yo. Kasi yung iba hindi pa nakikita to, ikaw nakita mo na. So ako tinodo ko talaga, ito yung naging way para magkaroon ako ng time para sa anak ko. Tama, para sa pamilya ko. And good news, dahil dito napauwi ko na rin yung father ko. Hindi na nagtatrabaho sa ibang bansa. Magkakasama na kami dito na ginagawa rin tong negosyo na to. Tama, so ito yung naibigay sa akin ng negosyo na to. Okay pa ba yung audio ko? Yes, Coach. Okay po. So, Yes. eto no. Clear po. So blessing kasi bakit sabi ko ngayon kinita ko sa isang buwan 500 to 980,000. Ito yung nakuha natin, nagkaroon ng sports car. Simple lang naman yung gusto ko basta may tumatakbo o maandar na sasakyan para makapunta lang sa pupuntahan ko. Hindi ko naman nakalain na magkakaroon ako ng top down na Benz. 'Di ba makakapunta tayo diyan, makakapamasyal. Kasama ko rin yung partner ko. 'Di ba makakapag-event tayo ng mga luxury item. No, ito yung iba pa. 'Di ba magkakaroon ng maayos na bahay. Yan yung nangyayari sa akin dahil sa negosyo na to. Di ba? Kaya ikaw kapatid, kung nandito ka na, ito yung opportunity na para gawin mo ng todo at gawin mo ng tama, magpag-guide ka sa coach mo. Kasi napakaswerte mo
dahil nasa Spartans Elite ka. Yung nag-guide sa atin dito, grabe ang resulta na nangyari. 'Di ba? Si Coach Jason kumita na ng magkano 300 million. Hindi lahat ng taong ganun ay willing magturo. So napaka-bless natin na merong ganitong grupo na handang tumulong at yung mga coaches natin na tumutulong kahit hindi tayo magka-team, magka-cross line, 'di ba? And eto pa, 'di ba? Yes, So correct. mabilis lang ako, sabi ko nga. So ito lang yung verse na gusto kong iparating sa inyo, na gusto kong tumatak din sa inyo. Ito yung pangalan ng anak ko, Joaquin Matthew. So si Matthew, no? Tapos birthday ko September 29. So 9/29. Because of your faith, it will happen. Kapatid, naniniwala ako may faith ka naman eh. Naniniwala ako sobrang sipag mo, sobrang tiyaga mo, ang lakas ng loob mo. 'Di ba? Araw-araw ka naman nagdadasal. 'Di ba? Alam ko may faith ka. Tama. So yung faith mo na yan, hindi yan magkakamali. No, alam ko kung nararamdaman mo na may mangyayari sa iyo dito, kapatid, ituloy-tuloy mo lang. No, magtulungan tayo para palakasin ang grupo natin at yung resulta natin. Lalo na ngayon na may ginagawa si Coach Jason para mas matulungan tayo. So, kapatid, no? Yun lang naman yung sharing ko. And syempre, no, sana meron kang napulot na aral doon sa sinabi ko at na-share ko. Ayaw mag-ano. Yan. Yun. So, syempre, hindi ko rin patatagalin na kung ako pinakinggan nyo at yung mga naunang speaker, di ba? Itong taong ipapakilala ko sa'yo, ito yung top 1 maker. Napakalupit nito. Alam nyo na nagsisimula. Ayan na. Ito yung taong lumapit pa sa akin na parang tumulong. Napaka-humble nitong tao na to. Ang laki na rin ng naging resulta nila sa industriya nito. Combined income nila mag-partner nasa 40 million. Diba? And sobrang pogi rin naman ito. Diba? Hindi ka magdududa kung bakit ang dami talaga nagpapadirect dito. Kaya kung ikaw ay mismong direct nitong tao to, napaka-bless mo. At ikaw ang matuturuan kaagad. At kung nasa grupo ka naman nito, napakaswerte mo din. Bakit? Kilalang kilala to na top 1 maker. Diba? So, hindi ko na rin ayun, pogi na, Matthew pa, tama talaga yan di ba? So, kapatid, no, Tama hindi ko eh. na patatagalin. Panoodin natin tong intro video niya. M1, pa-play ako ng video niya. I don't love you anymore. Since when? Now. Just now. I don't want to lie. I can't tell the truth, so it's over. It's over. Ayan. Yan. Please. Please, happy Welcome. welcome. Coach Yon. Ian
Cuevas. Yun! Hello po, Coach Sian. Okay, magandang araw! Hi! Coach Ian. Good evening, good morning, good afternoon! Ko siyan. Yun, no? Hello, Coach Ian. Alright, grabe! Guys, palakpakan natin once again, Coach JM. Palakpakan naman natin. Grabe. And also, syempre, si Habitan. Di ba? Sila Habitan na nag-share din. Sino pa ba yung isang nag-share natin? Si Habi, si JM, tsaka si Kurt. Grabe. First time ko lang marinig magsalita si Kurt. At napamessage pa ako kay Coach JD, ay kay Coach Yuki. Grabe, sabi ko, ang galing, no? And also, to all the bullet sharers, sa lahat naman nag-share tonight. Grabe, isa kayong inspirasyon ng maraming Spartans Elite. And syempre, yung malupit na mga host natin, RM. Abs, thank you. Absi, Gracie, Kurt. Thank you. Yes, Kurt. Grabe, lupit, lupit. Anyway, guys, magandang gabi sa lahat ng Spartans Elite, especially to all the Team International. Alright, so talagang ngayong gabi, ngayong araw, ito po yung event na ginawa natin para sa inyo, no? Talagang guys, no, pasintabi muna sa mga taga-Pilipinas. Sa mga taga-Pinas, 'di ba? Ang highlight muna at ang mga talagang VIP muna ngayong araw na 'to talagang ang mga taga ibang bansa natin, ang ating mga bayani, 'di ba? Talagang ito yung mga bayani natin, talaga na talagang nakikipagsapalaran sa ibang bansa, no? So, palakpakan mo naman yung sarili mo sa lahat naman ng mga OFWs diyan, no? Ayan. Grabe. Kasingit ko lang, grabe, ngayon ko lang po nakitang maluhalo at maiyak-iyak si Coach JM. Talagang talagang grabe Talagang grabe, talagang sabi ko iba na talaga. Talagang pasabog na talaga ang Spartans kasi talagang nakita ko si Coach JM. Alam niyo po, si Coach JM, isa po yan sa mga pinaka matitikas na mga leader na Spartans. Tapos kanina nakita ko, naiiyak talaga. No? Well, honestly, talagang pag-usapang pamilya at usapang magulang, talagang hindi mo talaga mapipigilan yan, no? Tama ba? Tama ba, no? So, anyway, Correct ko. Happy Sunday sa lahat, di ba? Happy Sunday sa inyong lahat. And today is anong day na ba ngayon ng ating 90-day program? Day 59 or 49, tama ba? Oh, anong day na ngayon? Anong day na? Oh, day 49, di ba? So today is day 49 ng ating 90-day fast track program. And syempre, di ba, talagang papalapit na po ng papalapit ang pagtatapos na naman ng 2025. Di ba? So, siguro before I continue, gusto ko lang batiin lang lahat ng mga nakikita kong mga naka-on cam, di ba, na mga nasa ibang bansa. Sino bang mga nandito? Syempre, nakita ko si Belle from Japan. O ito, from Canada, si Ma'am Mirna Marasigan. Ayan, si Ma'am Mirna. Diba? Si Arthur, narinig ko mag-share kanina from Taiwan. Sino pa ba? Meron pa ba? Oh, sorry yung mga walang plug. Di ko si Lauren, diba? From Japan. Diba? Sino pa? Oh, ang dami. Ba't ibang countries, no? Syempre, yung mga taga Hong Kong. O si Jeannie from Hong Kong. Si Fe, ito po si Fe. Kakakita lang namin last time. Anong ang flag nga to? Si Clarence. Katarbatan mga flag to, Clarence. Di marunong. Anong flag nga yan, Clarence? Singapore. Singapore. Tapos si Jende. So, mga may flag, no? So, Israel, si Rio. Nakita ko na naman. Nasa biyahe ata si Rio. Alright, ayan. So, magandang gabi. And syempre, before I continue, I just want to greet, syempre, ang ating mga founders. Diba? Kundi dahil sa kanila, wala pong Spartans Elite. Syempre, ang ating mga founders, Coach Jason De La Cruz. And syempre, Coach Katrina Yu De La Cruz. And to all the top leaders, to all the ambassadors ng Spartans Elite, magandang gabi sa inyo. Well, anyway, sa mga hindi po pala nakakilala sa akin, my name is Christian Angelo Cuevas. Alright, they call me Coach Ian. And isa po ako sa mga leader, isa po ako sa produkto ng Spartans Elite. Isa po tayo sa produkto ng isang Jason De La Cruz at Katrina Yu De La Cruz, no? So I've been part of Spartans Elite for the past almost 7 years time. 2019 po ako naging parte ng Spartans Elite. And yan po yung masasabi ko na naging break
breakthrough talaga namin. Diyan kami nagkaroon ng big break nung naging party po kami ng Spartans Elite, no? And I started this kind of business po way back 2014, late 2014, no? So that time po I was a student and alam nyo po, narinig ko yung sharing ni Coach JM kanina, no? Parehas pala kami. Ako po isa po sa talagang naging inspirasyon ko rin kung bakit ko to ginawa, itong gantong klase ng negosyo. Isa rin po akong anak ng isang OFW. Alright, so ang airpat ko po ay nagtrabaho rin po sa Saudi. Okay, shout out sa mga taga Saudi dyan, no? So ang tatay ko po ay isang OFW before, no? Saudi. I believe nakatatlong balik po, nakatatlong kontrata po ang aking airpat sa Saudi. Sa Dammam, okay, sa Dammam, Saudi. So naging cook po, chef or cook. Tagaluto po yung tatay ko sa Saudi, no? Tatlong kontrata yun, no? So I believe mga 6 na taon din yon. And alam niyo po, ang malupit, pagbalik niya po, bata pa ako noon. Actually, mga elementary pa ako noon. Si Coach Derek niyo po, dalawa lang kami magkapatid. Batang-bata pa si Derek noon that time. Kung hindi ako magkakamali, pagbalik niya po ng pag-uwi niya ng pangatlong Saudi na, di ba? Yung pangatlong kontrata, pagtapos, pag-uwi ng Pilipinas, hindi na po nakabalik. And ang malupit po doon, 9 na taon. 9 na taon po siyang nawalan ng trabaho after niyang bumalik from Saudi. And that's why doon po naging challenging din po yung buhay din namin that time. Actually, alam niyo po, ang sahod ng tatay ko that time, nung nasa Saudi, parang nasa Pilipinas lang din. Di ba? Talagang parang nasa Pilipinas lang. Kinatos niya na kasi talagang walang pinagkakitaan dito yung airpat ko. So pinatulan niya na para lang at least merong source of income, no? So kung hindi ako nagkakamali, that time 19,000 ba o 20,000 pesos yung sahod niya. Isipin mo, dati pa yun, no? And ang malupit, pag uwi niya po, nagkasakit, hindi na nakabalik ng ibang bansa, 9 na taon na tenga sa Pilipinas. So doon din po lalong naging challenge or naging challenging yung buhay namin. Pero fast forward, 2011 ba, kung hindi ako nagkakamali, 2011 or 2012, nakachamba ulit yung tatay ko, nakabalik naman po, nakapag-Bahrain. Okay, so nakapagtrabaho po, huling trabaho ng tatay ko sa Bahrain, sa hotel. So ano ulit siya doon, cook siya ulit doon, no? So yun na yung pinakahuling kontrata niya sa Bahrain. And hindi ko po makakalimutan yung pinakahuling sinabi ng tatay ko nung bago siya umalis. 2012, alam mo, sabi ng airpat ko. Kasi isa sa dahilan bakit hindi na nakabalik yung tatay ko, hindi na nagkasakit na. So high blood na, may hypertension na. So alam nyo naman, pag mag-iibang bansa ka, napaka-importante ng health. 'Di ba? Isa sa puhunan is yung health. So hindi na makabalik, wala nang kumukuha sa kanya. So yung nakalusot sa medical, nakapunta naman ng Bahrain. Alam nyo po, isa sa huling habilin ng tatay ko nung bago siya lumipad pa Bahrain, sabi niya, alam mo nak, hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng buhay. Sabi ng tatay ko. Kasi that time, mataas na po, kumbaga prone na siya sa atake. 'Di ba? Kasi may high blood, may hypertension na, kumbaga lahat-lahat na mataas ang kolesterol, lahat na eh. So, alam mo yung moment na sinabi ng tatay ko yun po yung naging trigger point ko para talagang galingan lalo sa buhay. 'Di ba? Talagang alam mo, naging trigger point ko yun para talagang gumawa ng paraan para mapabalik yung tatay ko katulad ni Coach JM nyo. 'Di ba? Kasi alam nyo, I believe, 'di ba, sa lahat ng mga OFWs na nandito tonight, 'di ba? Sigurado ko, 'di ba, kahit nahihirapan ka sa ibang bansa, I believe hindi mo naman pinapakita 'yan sa mga anak mo. Tama? I believe most of you, hindi mo naman talaga pinapakita kung pagka nagkakasakit ka, hindi naman na nakikita ng mga pamilya mo yan dito sa Pilipinas. 'Di ba? Pag nagkasakit ka sa ibang bansa, 'di ba? Ikaw lang ang wala kang kasama, 'di ba? Wala kang kasama, hindi ka naman alam mo 'yun, malayo ka sa pamilya mo. So talagang ikaw lang mag-aalaga sa sarili mo. That's why, alam mo, kaya yung sinasabi ni Coach JM kanina na nung siya naman, na-realize niya rin ganun pala yung pinagdadaanan ng tatay niya. 'Di ba? And tama ba na
Most of you or some of you, ganun din. Pag nagkakasakit, malayo sa pamilya. Tama ba? Di ba? Minsan, homesick ka, nalulungkot ka. Di ba? Na sana katabi mo yung anak mo, na sana katabi mo yung pamilya mo. Di ba? And alam nyo po, yun ang isa sa naging trigger point ko naman kung bakit ko ginawa tong negosyo na to. Di ba? Kasi ang goal ko, mapauwi ko na yung tatay ko. Sabi ko, ayoko na, alam nyo po, sabi nga, isa sa pinakabumaon sa akin na mindset ng mga mentors ko before, ang pera daw, madaling kitain. Kahit nasa Pilipinas ka, buksan mo lang ang puso at isipan mo, 'di ba? Kaya mong kumita ng malaki dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero alam mo 'yun, sabi nga, pwede kang kumita ng pera, pero iba daw yung kumita ka ng pera na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Iba daw yung kumikita ka ng maganda na talagang every night kaya mong yakapin yung mga anak mo. 'Di ba? Pag nagkasakit yung mga anak mo, kaya mong alagaan. 'Di ba? Pag namimiss ka ng mga anak mo, magkasama lang kayo, 'di ba? Kumbaga, alam mo 'yan, kaya mong magawa lahat. And also, I believe, 'di ba? Some of you, buhay pa ang mga magulang, 'di ba? And ang mga magulang natin hindi na pabata, 'di ba? I believe na ang pera madaling kitain pero yung oras na nawawala, yan po ay hindi na inaibabalik. That's why, alam nyo po, isa ako sa mga aspiring or nagtangka din mag-ibang bansa before. 'Di ba? Talagang that time, 2014, dapat ako naman po ang lilipad pa Macau. 'Di ba? Talagang dapat po magmamakaw ako. Ngayon ko lang to kinakwento, no? So, dapat magmamakaw ako that time. And magtatrabaho po ako sa club. Yung mga inuman, mga ganyan. Dapat po, that time, papatulang ko na yun. Kasi talagang at my young age, nagkaanak na rin. So, nakapag-GOSI na, nakapag-screening na, okay na. Kasi kailangan daw malakas uminom eh. Eh, si Coach JM nyo, sabi niya kanina, parang hindi niya rin hilig yung pag-inom. Ako rin po, hindi ko rin hilig. Kaya lang that time, nung sinabi na yun yung kailangan, sabi ko, game na nga. Sige, patulang ko na kahit di ako mahilig mag-inom. Sabi ko, di ba? So, alam niyo po, kaya that time, na-approve na ako, nakuha na tayo, kaya lang hindi ko na tinuloy. Dahil nga nung napakinggan ko yung mindset nung narinig ko nga na yung anak ko daw isang beses lang mag 1 year old. Yung anak ko isang beses lang magto 2 years old. Isang beses lang magti 3 years old. 'Di ba? Kumbaga kung ano yung edad, 'di ba, ng pamilya natin, ng mga anak natin, isang beses lang daw mangyayari sa buhay nila 'yan. 'Di ba? Hindi na daw natin maibabalik 'yan. 'Di ba? Kahit kumita ka pa ng milyon-milyon, yung oras na nawala hindi mo na mabibili. Hindi mo na makikita. 'Di ba? Kaya ako po that time, aprobado na ako noon, nakuha na tayo. Hindi ko na pinatulan, nag-back out ako, hindi ako tumuloy. And alam nyo, narinig ko si Coach JM kanina, no? Kasi nakakahugot ako kay Coach JM dahil parehas kami. Alam mo, sigurado ko sa lahat ng mga OFWs, taas ang kamay, 'di ba, ng Spartans Elite na international or OFW na paminsan-minsan, di ko na alam, baka tumibay ka na rin, pero taas ang kamay ng minsan namimiss mo yung anak mo, naiiyak ka. Minsan naiiyak ka, gusto mong yakapin yung magulang mo. 'Di ba? Meron ba dito? Taas niya ang kamay. No, grabe. Sila Jeannie, ayan, 'di ba? Sila Ma'am Mirna. 'Di ba? Lahat, halos lahat naman. 'Di ba? Pero kaya I believe po, hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Tama ba? Alam nyo, kakabalik lang po namin 2 nights ago. Tama ba? 2 nights ago, nung Friday night po, kakauwi lang namin from Hong Kong trip. Grabe, thank you so much Coach JDC, no, sa talagang mga pagkakataon na naibibigay sa amin, no. So, galing po kami ng Hong Kong trip. Alam niyo po, 3 days lang kami doon. Nung pangalawang gabi, gusto ko na umuwi. Gusto ko lang agad umuwi. Isipin niyo po, 3 days lang na travel yun. Pangalawang gabi pa lang gusto ko nang umuwi kasi yung anak ko po may sakit. Inuubo, nilalagnat, no. So, alam mo yun, hindi, dahil malayo ako, 2 araw pa lang kami, sabi ko gusto ko nang umuwi na nalulungkot na ako. 'Di ba? Na ano na ako, na para na ako na-stress, na gusto ko ako kami nakikita namin yung anak namin. 'Di ba? That's why I believe, 'di ba? Same thing to all the OFWs na nandito. Sigurado ko
isa rin yun sa mga nararamdaman mo paminsan-minsan or I believe baka madalas. Hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Tama? Pero alam mo ba, isa sa pinakamalupit na realization and talagang naging mindset ko din. Naniniwala ka ba? Taas ang kamay na hindi madali sa ibang bansa. Sige, yan. Sige, sanayin natin para maganda tayo sa Zoom. O yan, o, di ba? Pero naniniwala ka ba, kapatid, na kung hindi madali ang buhay ng OFW sa ibang bansa, eh hindi rin madali po ang buhay ng mga anak mo at pamilya mo na naiwan dito sa Pilipinas. Tama? Ibig sabihin, alam nyo po, di ba, narinig ko si Coach JM kanina, iiba rin po, hindi rin po madali ang maging anak ng isang OFW. Di ba? Bakit? It's because, di ba, bilang isang dati rin pong anak ng isang OFW, totoo yung sinasabi ni Coach JM kanina, ilang espesyal na araw, okasyon, na gusto mo kasama mo ang pamilya, ang magulang ko, hindi ko kasama. Ilang birthday ko ang dumaan na hindi ko kasama ang tatay ko. 'Di ba? Ilang espesyal na okasyon sa eskwelahan ang hindi ko nakasama ang tatay ko. It's like that and then Tama? So, alam mo 'yon, kaya talagang sabi ko nga, that hindi one. po mahirap o hindi rin po madali, 'di ba, ang buhay ng mga bata or anak na naiiwan dito sa Pilipinas. Kaya alam niyo po, sabi ko nga, the reason that bakit ko to sinishare, it's because, alam mo, sa lahat ng mga Spartans Elite na OFWs na nandito, diba, you are blessed. We are all blessed. Why? It's because, ngayon, diba, for the longest time na nandiyan kasi, diba yan? Sino yun? Oh, may na-unmute ata. Ayan. So, sa lahat ng mga OFWs na nandito, we are all blessed. It's because ngayon nagkaroon ka ng malupit na pagkakataon para mas mapabilis na natin, 'di ba, ang pagbalik mo dito sa Pilipinas. Kasi I believe majority of you, maybe some of you, may plano ng magstay kung nasang bansa ka, pero naniniwala ako marami pa rin ang gustong umuwi ng Pilipinas. Tama ba? Marami dito, nakikita ko, hindi lahat, no? Pero naniniwala ko, marami ang gusto pa rin makapag-for good sa Pilipinas. Iba pa rin ang Pilipinas. Tama ba? Mababad trip ka lang kasi maraming mga contractor tsaka mga ghost project. Di ba? Marami pang mga project na hindi natutuloy pala, no? Medyo binabaha talaga dito. Tsaka alam mo 'yon, 'di ba? Medyo cute talaga yung mga gobyerno natin, no? Pero I believe despite of all na mga ganyang pangyayari dito sa Pilipinas, iba pa rin pagkasama mo ang pamilya mo. 'Di ba? Iba pa rin pagka kaya mo magtagalog ng dire-diretso. 'Di ba? Yung bibili ka sa 7-Eleven, Tagalog ka. Hindi yung bibili ka sa 7-Eleven, nag-i-English ka pa. 'Di ba? So, alam mo 'yon? Kaya alam nyo, napaka-bless po natin. It's because alam nyo, meron tayong gantong opportunity, meron tayong gantong negosyo na alam mo, kahit nandiyan ka sa ibang bansa, nagagawa mo. And alam mo, napakaswerte nyo lahat. Siguro, I just want to take this chance, no, para mas lalong tumaas yung kumpiyansa mo, no? Mas lalong tumaas yung conviction mo. Why? It's because alam mo, sa dami ng pwede mong pasukan na grupo sa House of Franchise, Spartans Elite ang napasukan mo. Ha? Sa dami ng grupo na pwede mong mapasukan sa JC, Spartans Elite. And alam mo, tapatin kita, sa 7 taon ko po sa loob ng 7 taon ko sa Spartans Elite, alam nyo po, grabe po ang buhay na naibigay sa amin dito. Siyempre, hindi tayo tumitigil kasi hangga't buhay tayo, hindi tayo titigil mag-level up. Hindi tayo titigil mag-grow, 'di ba? Hangga't kaya natin, hangga't buhay tayo, 'di ba? Kung meron pa namang mas masarap na buhay, bakit hindi? 'Di ba? And alam mo, isa lang masasabi ko na gusto ko maging kumpiyansa ka. Ang Spartans Elite po, syempre, sinimulan po 'yan ni Coach JDC at ni Coach Kat na talagang tayo ay partikular
particular tayo sa mga taong sumasali sa atin. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagpapasali, hindi lang tayo basta, alam mo yon, nagpapapay in, talagang, alam mo yon, binibigyan natin ng importansya ang bawat taong sumasali sa atin. Especially guys most especially yung mga tao na talagang seryoso. 'Di ba? Kasi 'di ba in all reality, 'di ba? Real talk lang, may mga sumasali talaga minsan hindi naman alam mo 'yon, hindi ganoon kaseryoso eh. Pero alam mo ba kung nandyan ka sa ibang bansa right now at nandito ka na ngayon sa Spartans Elite, nasa JC ka na, alam mo kapatid, wag mo nang sayangin. Wag mo nang aksayahin yung oras at panahon na hindi mo todohan at hindi mo to galingan. Alam mo, kung meron mang pinakamahirap. Embrace did not come this morning, sir, this afternoon? Yes, correct. Di ba? English. Di ba? English, di ba? Sabi sa inyo eh. Kaya gusto ko dito sa Pilipinas. Di ba? Ang usapan, English eh. Di ba? Di ba? Nakaka-stress. Di ba dito, pagka nagising ka, wala ka pang kain. Minsan, wala kang kain, tapos mag-i-English ka pa. Ang sakit sa ulo nun, ha? Di ba? So, alam mo yon. Kaya sinasabi ko, guys, going back, sulitin nyo po, gawin po ninyo ng, alam mo yon, ng todo, seryosohin mo. Bakit? Sa dami ng OFW sa iba't ibang bansa, marami dyan, hanggang ngayon, gustong-gusto nang makabalik ng Pilipinas, gustong-gusto nang matapos ang lahat ng kautangan, hindi lang nila alam paano. Hindi nila alam kung paano nila gagawin. Di ba? Pero isipin mo kapatid, ngayon, meron kang JC Business, meron kang House of Franchise Business, ang malupit, meron pang Spartans Elite na grupo na tutulong sa'yo. Alam mo, sabi ko nga, wala na dapat sa option mo na hindi itodo at hindi galingan ang negosyo na to. Diba? Dahil ito ang pwedeng magpaganda, diba? At magpabago. Kung maganda na ang takbo ng buhay mo, I believe this time around, pwede pa nating i-level up yung buhay na meron ka right now. 'Di ba? Kasi sigurado ko, 'di ba? Naniniwala ako na kung meron namang mas masarap, mas masaganang buhay na pwede mong iparanas sa mga anak mo, sa mga magulang mo, I believe gusto mo rin 'yan. Tama? That's why alam mo, 'di ba? That's why alam mo, ako saludo kami sa lahat ng mga OFWs na nandito. Alam mo, sabi ko nga, hindi madali ang sacrifices na ginagawa nyo. 'Di ba? And kaya kami, tayo, ang Spartans Elite, 'di ba? Talaga nga, sabi ko nga sa inyo, ngayon, with Coach JDC and Coach Kat, 'di ba? Talagang yung programa po ng Spartans right now, talagang pansinin mo, tuloy-tuloy, 'di ba? Sa Team International. Why? It's because our goal, especially sa mga gustong umuwi ng Pilipinas, makauwi ka na. Tama? Kung meron namang option na kumita ka ng maganda na hindi ka lalayo sa mga anak mo, bakit hindi? Bakit hindi natin gawin? Bakit hindi natin seryosohin? And sigurado ko, di ba, like ko sinasabi, itong negosyo po na to, hindi rin naman to madali. Di ba? Bobolahin kita, bobolahin ka namin kung sabihin namin sa'yo, madali lang to. Di ba? Wala pong madali sa buhay. Lalo na ang pagpapayaman at pagpapaganda ng buhay. 'Di ba? Tama eh. Alam mo, kapatid, kung meron man akong masasabi na pinakaalam kong dapat sumabog at alam kong kayang sumabog ang resulta sa negosyo na to, kayong mga OFWs. Tanong mo ako, Coach, bakit? Why, Bakit, Coach? Kasi naniniwala ako kapatid kung meron man pinakamatitibay ang loob, pinakamalalakas ang loob, walang iba kundi kayo yun. Tama talaga. 'Di ba? Kasi kung simpleng rejection lang, simpleng discouragement lang, 'di ba? Simpleng hindi lang natuloy yung mga prospect mo. Simpleng hindi lang natuloy yung pay-in mo. 'Di ba? I believe hindi yan ang magiging dahilan para sumuko ka sa buhay.
Hindi dapat yan ang maging dahilan para hindi ka maging successful sa negosyo na to. Kasi kung meron man akong pinakamahihirap na pinagdadaanan at nilalabanan at tinatagusan mo, tumatagos ka ba doon sa buhay na gusto mong mapuntahan? I believe, 'di ba? Hindi po madali. Kayo ang isa sa mga pinakamalalakas na tao at member sa Spartans Elite. Yes. Kaya huwag kang papayag simpleng rejection, simpleng discouragement, simpleng, alam mo yon, simpleng negativity lang, 'di ba? Simpleng hindi lang naniwala sa iyo yung pamilya mo, hindi ka lang sinuportahan ng magulang mo, ng kapatid mo, ng best friend mo, kung sino man 'yan, umaayaw ka na. 'Di ba? Mas mahirap ang malayo sa pamilya kaysa ma-reject. Correct. Tama ba? Tama talaga. Yes. Siyempre, alam mo, and alam nyo, di ba? Tandaan nyo, kailangan mong maintindihan, especially to all the new members na nandito, kailangan mong tanggapin na hindi naman talaga lahat ng yayayain mo sasama sa'yo. Hindi naman talaga lahat ng iimbitahan mo magjo-join sa'yo. Marami dyan hindi maniniwala. Madalas kung sino pa yung mga taong malalapit sa'yo, yun pa yung mga hindi maniniwala sa'yo. Tama. Ang mahirap dyan, minsan tapukanan ka pa. Di ba? Aalaskahin. Di ba? Ano ba naman to si Mirna? Tanda na, ngayon pa nagpaloko. Di ba? Si Arthur. Di ba? Kung kailan nagkaedad na, tsaka pag nagganyan-ganyan. Alam mo yon? Hindi ganon. Marami pong ganon. Di ba? Pero tandaan mo, di ba? Ikaw, walang iba ang gagawa ng pagyaman mo, ang pag-asenso mo. Tama ba? Ikaw lang din ang nakakapagpauwi dito sa Pilipinas, walang iba. 'Di ba? Kaya sabi po ng mentor ko nga dati, 'di ba? Maraming magsasalita ng hindi maganda sa iyo, maraming hindi maniniwala sa iyo, maraming magdi-discourage sa iyo. But the question is, yung mga taong nagsasalita ba sa iyo, pag sinunod mo ba sila? Sila ba ang magbibigay ng pang-tuition ng anak mo? Sila ba ang magbibigay ng pambayad ng kuryente mo? Sila ba ang magbibigay ng, alam mo yun, pangangailangan yun sa pang-araw-araw? Hindi naman. Kaya kapatid, tandaan mo, there's a lot of discouragement, di ba? You will encounter a lot of negativity, di ba? Pero trust me, as long na naniniwala ka sa ginagawa mo, naniniwala ka sa negosyo mo, naniniwala ka sa coach mo, do you believe in your coach? Naniniwala ka ba sa coach mo? Yes. Yes, coach. Yes, coach. Yes, Yes. yes, coach. Yes, coach. Di ba? So, alam mo kapatid, sabi ko nga, di ba, kung naniniwala ka sa coach mo, di ba, trust me, di ba, yan ang magpapasabog ng resulta mo. Kaya ako sa akin, siguro, one of the tip na gusto kong i-share din sa inyo guys, no, especially to lahat po ng OFWs na nandito, syempre, hindi 24/7, hindi araw-araw, hindi linggo-linggo nakakasama mo or kasama mo ang coach mo. Most especially kung yung coach mo nandito sa Pilipinas. Tama ba? Pero alam mo, pagka nandiyan ka sa ibang bansa, yung coach mo nandito sa Pilipinas or yung coach mo nasa ibang bansa rin, nasa ibang lugar din, kapatid, alam mo ba? Siguro isang tip, one of my tip na gustong i-share tonight, spend time. Give time. Alright? Give time sa coach mo. 'Di ba? Magkaroon ka ng malupit na communication with your coach. Talk to your coaches. Kung kaya mo every single day, mas maganda po. 'Di ba? Kung kaya mong tawagan, kausap ang coach mo, mas maganda. Lalo na kung nasa ibang bansa ka. Why? 'Di ba lagi pong sinasabi ni Coach JDC, this business is a mentor and mentee relationship business. 'Di ba? Tandaan mo, kung gusto mo maging successful ng mabilis dito, kailangan solid ang relationship mo with your coach. Tama? Kaya wag mong hahayaan, kilala mo lang ang coach mo pag may kailangan ka. Tinatawagan mo lang ang coach mo pag meron kang guest. Tama. Tinatawagan mo lang ang coach mo pag meron kang ipapakausap. Wag ganun. 'Di ba? Alam mo, 'di ba? Kailangan you need to do it intentionally. 'Di ba? Ang pagbi-build ng solid na relationship with your coach, with your group,
Hindi po yan aksidente na mangyayari. 'Di ba? Kailangan i-build mo yan intentionally, sasadyain mo talaga. So ibig sabihin, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon kayo ng solid na communication, makapag-usap kayo ng mentor mo. Okay, lalo na guys lalo na pag nagsisimula ka, huwag kang papayag na hindi mo yan magawa. 'Di ba? Kaya po kailangan, 'di ba, lagi nga sinasabi ni Coach JDC, 'di ba, kailangan katandem mo yung coach mo. 'Di ba? Para mas mapabilis natin ang resulta. Tama ba 'yon? And Yes po, Coach. tulad nga ng sabi ko kanina, huwag kang matakot ma-reject. 'Di ba? Huwag kang matakot ma-reject. Alam mo, pag nagnenegosyo ka, nagkataon JC ang negosyo mo, nagkataon House of Franchise ang negosyo mo. Pero do you believe na kahit magbukas ka ng restaurant dito sa Pilipinas, may rejection din? Do you believe magbukas ka ng computer shop dito, magbukas ka ng laundry dito, may rejection din? Yes, Tama? Yes, Hindi Coach. lahat ng pumasok sa barber shop nagpagupit. Tama? Hindi lang ang pumasok sa restaurant kumain. Yung iba naki-CR lang. Tama? Very true. Di ba? So, ibig sabihin, di ba, same thing sa negosyo natin. Huwag kang matakot ma-reject. Part niyan ng pagnenegosyo bilang isang negosyante, dapat matutunan mo na mahalin ang rejection. Di ba? Huwag kang malungkot pag nare-reject ka. Dapat na-excite ka pag nare-reject ka. Why? It's because in every rejection, di ba, merong learnings. In every rejections, meron kang natututunan. Tama? Kaya huwag kang pumayag na, alam mo yon, naghihintay ka lang ng inquiry ha. Ito, tip ko lang din. Baka mamaya naghihintay ka lang ng inquiry. 'Di ba? Baka mamaya naghihintay ka lang ng mag-house sa'yo. 'Di ba? Kailangan ikaw mismo learn to approach. 'Di ba? Learn to approach. Although right now, napakaswerte nyo, napakaganda na po ng generation right now. Nag-innovate na tayo. Talagang, alam mo yon, meron ng mga ads. 'Di ba? Talagang pwede mo na magawa yung mga ads. Pero alam mo, trust me, aside from doing that, aralin mo, masterin mo rin how to approach people. Paano makipag-usap sa mga tao. Kasi baka mamaya, 'di ba, kasama mo na yung prospect mo diyan sa ibang bansa, katabi mo, kasama mo araw-araw, naghihintay ka ng inquiry sa malalayong lugar. 'Di ba, baka mamaya nandiyan ka sa Japan, katrabaho mo, katabi mo lang everyday, hindi mo ina-approach. 'Di ba, baka mamaya nandiyan ka sa Singapore, nakakasama mo OFW, hindi mo ina-approach. 'Di ba? And same thing to all the OFW sa iba't ibang bansa. Guys, learn to approach. Guys, tandaan mo, ma-excite ka pag nare-reject ka. Kasi alam mo, sabi nga ng mga mentors namin dati, pag tuloy ang rejection, ma-excite ka. Pag tuloy ang no, ma-excite ka. Why? It's because pag naubos na lahat ng no, wala ka ng choice, puro yes na yung kasunod. Tama? Kaya ubusin mo lahat ng no. Ubusin mo lahat ng questions. Tama ba? And syempre, 'di ba? Talagang siguro isa rin, no? Alam mo, nag-uusap kami ng mga coaches, no? Syempre, tandaan mo, katulad ng training ni Coach JDC last time, alam mo, napakalupit ng mga sinishare talaga sa atin ni Coach JDC. Tandaan mo, syempre, again, ang negosyo natin, napakaraming pinagkakitaan, may franchising, may dropshipping, may retailing, tama, ang dami. May community franchise pa, ang dami. Pero when we're talking about network marketing, organizational building, alam mo, ang isa sa pinakaswerte at blessed tayo sa negosyo na to, once na na-build natin ng tama ang grupo natin, sabi nga ni Coach JDC, dito mo ma-experience, time will come, yung tinatawag na passive income. Ibig sabihin, our end goal dito sa negosyo na to, sa lahat ng OFWs na nandito, is makauwi ka ng Pilipinas na kahit nandito ka na sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang income mo. Tama? Yun yung tinuturo ni Coach JDC. Tama? Na ma-leverage ka. Kasi ang passive income, lalabas at mangyayari lang siya pag nale-leverage ka. Pag naduduplicate ka na. Tama? That's why, kapatid, no? Sa lahat ng OFWs Team International na nandito, one tip din na gusto kong i-diin at lagi kong i-remind, di ba, na wag mo lang i-goal kumita. Wag mo lang i-goal lumaki cheque mo.
Huwag mo lang i-goal lumaki accumulated income mo. 'Di ba? Why? It's because the real network marketing, the real leveraging is yung dumadami ang tao mo. Kasi kahit kumita ka ng 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon, pero at the end of the day, ikaw lang mag-isa, wala pong passive income doon. Right? Ikaw pa rin mag-isa. Laging sinasabi ni Coach JDC, ever since, simula nung pumasok ako sa Spartans Elite, lagi niya sinasabi sa amin, every start of the year, guys, tandaan nyo, wala akong pakialam kung gaano karami ang mapasali nyo sa buong taon. Hindi ko tatanungin yan pagdating ng December. Ang tatanungin ko, ilan ang na-create mong leader sa buong taon. Tama? That's why, kailangan maging mindful ka. Ba't ko to sinishare? Kailangan maging mindful ka rin sa paglaki, sa pagdami ng tao mo. Kung taga-Canada ka, Mirna, di ba? Your goal, aside from earning big, is to have a huge organization. Maparami mo yung tao mo sa Canada. 'Di ba? Same thing with Lauren na taga-Japan. Your goal, dumami yung tao nyo sa Japan. 'Di ba? And to, sa iba't ibang bansa pa, kila Trixie sa Singapore, 'di ba? Kila Alicia sa Macau, 'di ba? Sa Hong Kong, sa lahat ng parte ng mundo na meron tayo. Huwag kang pumayag na tumataas lang cheque mo, income mo, tapos walang tao. Okay? Kasi bakit? Pag nangyari yon, tandaan mo, hindi ka maduduplicate, hindi ka maleleverage, walang passive. At the end of the day, babagsak ka pa rin sa active income. 'Di ba? There's active and passive income. 'Di ba? Yung active kaya ka kumikita kasi tumatrabaho ka. Passive, 'di ba? Sinasabi ni Coach JDC, kumikita ka kahit nagbabakasyon ka, nagpapahinga ka. Pero tandaan mo, pag hindi ka naging partikular sa pagdami at paglaki ng grupo mo, time will come, para ka pa rin nagtatrabaho. Nasa JC ka nga, nasa House of Franchise ka nga, nasa Spartans Elite ka nga, pero para ka pa rin nagtatrabaho. Nakadepende pa rin ang income mo sa trabaho mo. Pag hindi ka naging partikular sa paglaki ng grupo. That's why guys, no, gusto ko lang tong i-share kasi ang goal natin, makauwi ka ng Pilipinas, pag umuwi ka ng Pilipinas, 'di ba, kung taga-Canada ka, taga-Japan ka, taga-Hong Kong ka, may maiiwanan kang grupo sa bawat bansa na meron ka right now. Huwag kang uuwi ng Pilipinas na wala kang grupo sa bansa na aalisan mo. Tama? Kung taga-Taiwan ka, kailangan pag uwi mo ng Pilipinas, at least may grupo ka. Tama ba yon? 'Di ba? Yes, Coach. Make sense ba yung pinag-uusapan natin? Yes, Coach. Yes, Coach. Kaya, alam mo, wag tayo, tandaan nyo guys, nagsisimula pa lang ang Spartans Elite. Kaya, alam mo, maniwala ka, bigyan mo lang to ng mga ilang taon pa. Bawat bansa, tayo po ang pinakamalaking grupo sa buong House of Franchise sa bawat bansa. 'Di ba? Huwag kang papayag na hindi grupo mo yung pinakamalaki at pinakamarami sa bansa na yan. Yes. Tama ba? Kaya, alam niyo po, siguro one of the last reminders na gusto kong i-share, gawin mo ng tama ang negosyo. Okay? Gawin niyo po ng tama ang negosyo. 'Di ba? Lagi naming nire-remind, especially Coach Jason De La Cruz, 'di ba? That's why napakaganda ng kultura ng Spartans. Wag na wag kang manloloko ng taong pinapasali mo. Okay? Yan po ay pinakaayaw natin sa Spartans Elite. Napapasalihin mo lang yung tao, pinaglabas mo ng pera, 'di ba? Tapos hindi mo tutulungan. Tama? Kapatid, especially sa mga OFWs, ayaw na ayaw po natin gawin. Tama ba na hindi madali kumita ng pera sa ibang bansa? Yes, Coach. Yes. Tama? Tama, Coach. Yes, Do you Coach. believe na napakasagrado at napaka-importante po ng mga pera na kinikita ng mga OFW sa ibang bansa? Tama? Oras nila sa pamilya nila ang inaalay nila para kumita sila ng pera sa ibang bansa. That's why, alam mo, 'di ba? Gawin natin ng tama. Huwag ka lang basta, alam mo, huwag mong papabayaan
'Di ba? Yung mga tao magtitiwala sa iyo, wag na wag mong lolokohin. 'Di ba? Ayaw po natin 'yan, yung mga gumagawa po niyan sa Spartans Elite. Trust me, di po kami nagdadalawang isip na tanggalin, 'di ba? Ang lahat ng mga nanlalamang at nanloloko ng mga member sa Spartans Elite. 'Di ba? Kaya kailangan, alam mo 'yon, gawin mo ng tama, lalo na ang daladala mo ang pangalan po ng Spartans Elite. Daladala mo ang pangalan ng isang JDC at KDC sa ibang bansa. 'Di ba? That's why we're very particular with that. And alam mo, sa akin siguro last thing, bago ka umuwi ng Pilipinas, tip ko sa'yo, bago ka umuwi, one of my strongest tip or solid tip, bago ka umuwi ng Pilipinas, make sure mo, naka-diamond ka muna. Okay? Huwag kang papayag na uuwi ka ng Pilipinas, tapos bigla-bilang nadala ka lang sa emosyon mo, nadala ka sa hype mo, 'di ba? Tapos bigla kang umuwi ng Pilipinas, ginulat mo yung coach mo, nandito ka na sa Pilipinas. Tapos ang malupit, 'di ba? Nag-resign ka, umuwi ka, tapos naka-platinum ka lang. 'Di ba? Yan ang pinakawag mong gagawin, kapatid. Okay? Tama talaga, coach. Kung meron ka mang pinaka-goal, one of your solid goal na kailangan mong targetin, especially guys, 'di ba? Talagang patindi na po ng patindi ang mga pangyayari right now. I-goal mo na makapag-diamond ka kagad. Lalo na if you're planning to magstay na for good sa Pilipinas. Kasi tawag po diyan preparation. Isa yung solid na preparation na kailangan gagawin mo at huwag ka magpadalos-dalos ng galawan. 'Di ba? Baka mamaya hindi ka pa naka-diamond, 'di ba? Tapos biglang rekta uwi ka na. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, full-time ka na dito, wala ka nang makuhanan ng pera. 'Di ba? Wala ka nang pinagkakitaan. Tama ba? Kaya alam niyo po, kaya ko to sinishare. I believe yung kinikita mo, part of that pinapadala mo sa Pilipinas, pinapadala mo sa pamilya mo. Pero I believe, tandaan mo lalo na ngayon na nagnenegosyo ka, wag mong kumbaga learn to how to budget your salary, your money. 'Di ba? Especially guys, tandaan mo nagnegosyo ka na, nagbukas ka ng negosyo mo. Ngayon, 'di ba? Tandaan mo yung salitang delayed gratification. All right? Or postponed gratification. It means, 'di ba, ngayon na meron kang target, malaking target na makapag for good na sa Pilipinas, alam mo, yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, yung mga bagay na gusto mo magkaroon right now, i-delay mo muna. Lalo ngayon may lumabas na iPhone 17, baka mamaya, 'di ba? Hindi ka pa naka-diamond, inuna-una mo pa yung iPhone 17 na 'yan. 'Di ba? Instead of doing that, mag-upgrade ka muna, maipalagay mo muna sa negosyo mo. 'Di ba? Baka mamaya may gusto kang sapatos, may gusto kang bag, may gusto kang kung ano man, appliances, 'di ba? Inuna mo pa 'yan, hindi ka pa naka-diamond. 'Di ba? Tawag po diyan postpone or delayed gratification. It means yung mga bagay na gusto mong gawin or magkaroon right now, delay mo muna para sa mas importante at mas malaking bagay. 'Di ba? Kasi pagka ganun ang galawan mo, yung pera na kinikita mo, yung sobrang kinikita mo, laging sa luho na pupunta, hindi ka nagiging wais. 'Di ba? At lalo mo lang pinapatagal yung sarili mo sa ibang bansa. 'Di ba? Kasi lahat ng mga bagay na gusto mong mabili, magkaroon right now, kaya mong kunin at kitain yan, 'di ba? Sa negosyo na meron ka ngayon. Gusto mo ng bagong iPhone, time will come, dito mo kukunin pambili mo cash. 'Di ba? Gusto mo ng mga kung anumang mga wants na gusto mo, trust me, ibibigay sa iyo ng JC ng House of Franchise yan. Pero for the meantime, palakasin mo muna tong negosyo mo. Mag-diamond ka muna. Katulad po nito, I just want to inspire you guys. 'Di ba? Katulad po nito, kaka-pick up lang namin, 'di ba? Bagong diamond account holder natin, 'di ba? So from Olongapo City, ayan po, dated po October 18, 2025. Kailan ba 'yon? Kahapon 'yun, no? Kahapon, oh. So pwede na po natin tong pick upin bukas. 554,000 pesos. Nakalagay po Christian Angelo Cuevas. Bago po nating diamond yan. And by God's grace, bukas matuloy yung isang ruby natin. No? So, grabe, tuloy-tuloy. Talagang all the way up. 'Di ba? All the way up ang Spartans Elite. Kaya
Kaya sinasabi ko nga sa'yo na nandito, OFW, Team International, kung hindi ka pa naka-diamond, tandaan mo, yan ang magpapabilis ng kita mo. Yan ang magpapalaki ng kita mo. 'Di ba? At yan ang pinakatamang pagdadalan mo ng pera. 'Di ba? Yung mga pera man na meron ka right now, instead of dinadala mo sa iba't ibang bagay, dito mo muna dalhin. Alam niyo po, nag-start ako 11 years ago, parang technically platinum account lang ako. Pero natutunan ko at talagang naintindihan ko na ang magpapalaki at magpapabilis ng resulta ko is yung magagandang account, especially yung biggest account. Hindi po ako pumayag na hindi ko marulyo at mabuo agad yung account na yun. That's why, naalala ko, nag-start lang ako sa parang platinum. Alam nyo po, ang total accounts ko before, nasa almost 50 accounts. Pangalan ko lang lahat yun. Wala pa yung mga anak ko, wala pa yung sa nanay ko, wala pa yung sa tatay ko. Ganon siya. Kasi na-mindset ako na dito ko muna dalhin, palakihin ko yung negosyo ko. And alam nyo po, that's one of the best decision na ginawa ko. 'Di ba? Kaya right now, glory to God, talagang napakaganda po ng nangyayari sa atin ngayon. Siyempre, again, alam nyo, before I end, I just want to take this chance to thank, 'di ba, ang ating mga mentors. Alam mo, tanda mo, isa sa mga narinig ko na may napanood akong video kanina, no? Hindi ko maalala, parang basta narinig ko na in life, if you want to be successful in life, napaka-importante talaga ng mentor. Marami pong tao sa labas, masipag naman, matyaga naman, palaban naman, kaya lang hindi nagiging successful. Hindi yung mayaman talaga ng yaman na gusto niya. Why? Walang nagtuturo eh. Tama? Walang nagga-guide. Tanda mo, kahit gaano ka kapalaban, kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kalupit, pag walang malupit na guidance, walang nagga-guide, nagme-mentor at nagko-coach sa'yo, mahirapan ka, kapatid. We need to accept that. That's why, alam mo, we are blessed. Why? It's because, alam mo, sa loob po ng 7 taon ko sa Spartans Elite, kilala ko na po yung mentor natin. Through ups and down. 'Di ba? And talagang ang puso po talaga gagawin ng lahat. Willing i-sacrifice ang buhay para lang mapalakas ang bawat Spartans Elite. 'Di ba? Kaya napakaswerte po nating lahat, 'di ba? Because we have a great mentor, a great leader na talagang gagawin ng lahat para talagang maging maganda ang buhay mo, maging maganda ang buhay ng pamilya mo. That's why, kapatid, wag mo nang sayangin, wag mong hayaan na maraming oras ang nawawala pa. Tandaan mo, habang dinidelay mo, habang hindi mo ginagalingan, habang hindi mo sineseryoso, patagal ng patagal yung paghihirap ng pamilya mo. Habang hindi mo nilulupitan, patagal ng patagal yung mga, alam mo yon, yung hirap na dinadanas ng pamilya mo. And alam mo, in every time na hindi mo tinotodo, yung milyon-milyon na kinikita ng mga ibang franchisee, yun yung napapakawalan mo. Tama? Kaya guys, sa akin, again, to all the Team International, congratulations po sa inyong lahat. And itodo natin, ibigay natin ng lahat, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba? Ito yung tamang vehicle, ito yung tamang opportunity na talagang kung gagasolinahan mo lang, kung talagang lulupitan mo lang, trust me, this will be the life changer ng buhay mo. So, with that, I just want to comment again all the top leaders, especially the ambassador. Nakikita ko sa screen si Coach Maria Teresa Carranza, 'di ba? Si Coach Eden Joy Rabanal na talagang napakainit right now. Grabe, si Coach Daniel Malikdem, Coach Jillian na nag-birthday. Grabe, dito pa nag-birthday sa bahay, 30th birthday. Guys, batiin naman natin. 'Di ba? And syempre, Thank you, Coach Ray. Ramirez. Happy birthday, Coach Happy Julian. birthday, 'di ba? Coach Julian. Happy birthday po. And syempre, Coach Joanna Marie Peralta. 'Di ba? So, guys, and all the Coach Jemel, ang dami po. Lahat na Coach Yu, das, huwag natin kakalimutan. Ay, Coach, Bumili ka na lang. Ibanyo, alright? Para So, mawala. guys, Sabagay, di naman marunong eh. happy Sunday to all the Spartans Elite. Mabuhay kayo. And
Guys, itodo na natin all the way up. Nagato mo ka daw itong kong dyan. Kumito. Congratulations, everyone. Lagi. Nagamit ko gabi. Thank you so much, Coach Sian. Thank you, Coach Thank you po. Coach Sian. Coach Sian. Thank you po, Coach. Thank Thank you so much, coaches. Back to you guys, Coach RM, Coach. Yes, thank you, Coach Sian. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coaches. Thank you, coaches. Ayan, Thank you, Coach. naman. Wala, ang duwa Si Coach Sian. Yung so making, familiar ka? Wala.